Magandang araw sa aking mga manunood. Naninindigan ang Office of the Vice President na iginiit nito na ang Department of Social Welfare and Development or DSWD ay naantala ang aksyon o tahasang tinanggihan ang mga kahilingan nito na tulungan ang mga ine-endorsong benepisyaryo na nangangailangan ng tulong. Nang walang anumang malinaw na paliwanag, ilang beses na umanong tinanggihan ng DSWD ang mga referral ng opisina. Sinabi ng Office of the Vice President sa isang pahayag noong Martes, Oktubre 15, na nilagdaan ni Norman Baluro, Director for Operations. Ito ay matapos sabihin ni DSWD Chief Rex Gatchalian sa Senate Finance Panel noong Lunes na palaging tinatanggap ng DSWD Department ang mga referral ng Office of the Vice President para sa tulong. Idinagdag niya na mayroong mga screenshot ng pakikipag-usap sa isang Assistant Secretary na namamahala sa mga referral mula sa Office of the Vice President na maaaring patunayan ang kanyang mga pahayag. Gayunpaman, ang paliwanag ni Gatchalian para sa Office of the Vice President ay hindi tumpak at nakakaligaw. Ang sabi ng Office of the Vice President, bagaman ang mga naturang pahayag ay maaaring magpinta ng isang larawan ng tuloy-tuloy na koordinasyon sa pagitan ng aming dalawang tanggapan, ang katotohanan sa lupa ay nagsasabi ng ibang kwento. Sinabi ng Office of the Vice President na ang isang kaso ay nagsasangkot ng referral mula sa Office of the Vice President para sa mga individual na ang mga kabuhayan ay naapektuhan ng African Swine Flu. Ang DSWD ay inuulat na tinanggihan ang kahilingan na binanggit ang kanilang kawalan ng kakayahang magsagawa ng mass payouts. Bagaman sila ay nagsagawa ng mga katulad na pagbabayad sa ibang rehiyon na may pagkakasangkot ng iba pang mga politiko. Dagdag pa rito, at saka may malinaw na ebidensya mula sa iba't ibang OVP satellite offices na may ilang kliyenteng ni-refer ng Office of the Vice President na iniwan ng iba't ibang regional offices ng DSWD. Bukod pa rito, nag-flag ang mga Office of the Vice President Satellite Office ng ilang kaso kung saan ang mga tinutukoy na kliyente ay hindi nakatanggap ng tulong. Sinabi ng Office of the Vice President na ang Panay at Negros Island satellite offices nito ay nagsumiti ng 7,056 na nakabinbing application para sa Assistance for Individuals in Crisis Situations Program at mayroong 2,597 na application para sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD Field Office sa Region 6. Wala sa mga aplikasyong ito ang nakaproseso. Ito ang sabi ng Office of the Vice President. Dagdag pa ng OVP, ang pagtanggal sa mga hindi naseserbisyuhan ng mga kliyenteng ito ay ang pagbaliwala sa mga tunay na hamon na kinakaharap ng maraming Pilipino sa pag-access ng mga serbisyong panlipunan. Dagdag pa rito, kami ay nananawagan para sa agarang aksyon ng DSWD upang matugunan ang mga kakulangang ito at matupad ang obligasyon ng gobyerno na magbigay ng tulong sa bawat Pilipino. Sinabi ni Vice President Sara Duterte sa mga senador sa budget hearing ng OVP noong August na may ilang pagkakataon na pinolitika ng DSWD ang cash assistance program nito. Naniniwala akong maraming pending na applications talaga ngayon sa DSWD para sa cash assistance program. Yun lamang po, maraming salamat sa inyong panonood and God bless you all!